So, manalangin po muna tayo bago tayo magsimula po ng ating Bible study sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po at after several weeks, balik na naman po kami sa pag-aaral po ng inyong salita. Salamat po sa maayos na kalusugan na pinagkaloob niyo po sa amin. At nawa, Panginoon, na aming mga kasama sa Bible study group na ito ay maka-attend po. At lahat po kami patuloy na matuto sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu na tumutulong po sa amin na maunawaan po ang inyong salita para sa amin. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pag-aralan po natin sa araw na ito yung power of prayer at ang babasahin po natin sa Second Chronicles chapter 7:11-18 or sa Tagalog yung Kronika 7. Okay? So pag-aralan po natin dito yung blueprint for blessing and restoration. Okay? So isipin po natin, no, ito sa passage na ating pag-aaralan. Isipin po natin na ang Panginoon po ay directly face to face po, no, nakikipag-usap sa atin. Dahil ganito po ang makikita natin sa story na ito. Si Haring Solomon po ay ah, face to face po, directly kakausapin po ng Panginoon at doon po sabihin po ng Panginoon na ina-affirm po niya yung panalangin ni Haring Solomon. Kasi bago po mangyari itong pag-aaralan natin, dinedicate po ni Solomon ang templo sa Panginoong Diyos. At ito po, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin at pinakita rin po dito ng Panginoon yung path to blessing. Okay? So, yan po pag-aaral natin. Paano po ba natin makakamtan yung daan papunta sa mga biyaya ng Panginoon? At dito po maraming tayong matututuhan ng mga prinsipyo mula kay Hari Solomon at itinuro sa kanya ng ating Panginoon. Okay? So, katulad sabi ko po, sa point po na ito, si Solomon po, katatapos lang niyang magawa yung templo. Okay? Actually, ginawa niya yung templo for 7 years. Okay? Finalo niya talaga lahat ng instructions ng Panginoon to the letter, no? Bawat instruction na sinabi ng Panginoon ay ginawa po niya at pinagawa niya. Okay? So, pagkatapos po na makumpleto po yung templo, nag-celebrate po, no? Siyempre po, pag natatapos yung isang building, lalo na sa panahon po natin, nagse-celebrate sila. Dito po, sineselebrate nila hindi lang yung pagkatapos ng templo, kundi yung katapatan, no? Yung faithfulness ng Panginoon sa loob ng 7 years na natapos nila ang pagtatayo ng templo po para sa Diyos. At dito po sa passage po natin, nag-appear po ang Panginoon kay Solomon sa gabi po. Ito po yung pangalawang beses na nag-appear ang Panginoon sa harap po ni Hari Solomon. Unang-una, yung bagong hari pa lang po siya. Kung natatandaan po niyo yun, sa First Kings chapter 3, doon po na enkwentro po ng Haring Solomon ang Panginoong Diyos at tinanong siya kung ano ang kailangan niya, kung ano yung hinihiling niya sa Panginoon. So sinabi po ng Haring Solomon, kailangan niya ng karunungan, wisdom, para po ah, mapamunuan ang kanyang kaharian na binigay po ng Panginoon. So ito po yung pangalawang beses. Doon po sa panahon po na yun, talagang malaking pagpapala na usap po ninyo ang Panginoon, no? So talagang magandang pribilehiyo po yun. Tayo po ngayon, siyempre, hindi natin nakikita ang Panginoon dahil siya po ay Espiritu, pero nararamdaman po natin siya sa panalangin at especially kapag tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. Okay? So makikita rin po natin dito, God responds to prayer. Okay? Yung panalangin po ni Haring Solomon sa kanya, binigyan po ng Panginoon ng mga pangako. Pero bukod sa pangako, meron din siyang mga inihain na kondisyon para yung prayers po ng Israel at ng Haring Solomon ay sagutin po ng Panginoon. Yan po yung ating titingnan sa ating pag-aaralan. Okay? So makita po natin, God speaks after His people pray. Okay? So tandaan po natin to, napaka-importante nitong panuntunan sa ating buhay bilang mga Kristiyano na pagkatapos nating manalangin sa Panginoon,
kailangan maghintay tayo sa kanyang pakikipag-usap sa atin kasi minsan po, pag nananalangin tayo, tapos na kaagad, no? Kung ano-ano na ginagawa natin, yung trabaho natin or meron tayong ibang mga responsibilidad na gagawin, hindi tayo natututong maging tahimik para po makinig sa sabihin po ng Panginoon. Of course, alam po natin, ang Panginoon hindi po all the time nagsasalita sa atin ng malakas na boses. Nagsasalita po siya mula sa Biblia. Okay? So pagkatapos po nating manalangin, kailangan po talagang manahimik po muna tayo at hintayin po natin ang sagot ng Panginoon mula sa kanyang salita. Okay? So God speaks after His people pray. So makikita po natin dito, ginagamit po ng Panginoon ang pananalangin natin sa Kanya bilang means of divine communication. Okay? So ang prayer po hindi lang po yung parang tinatrato natin ang Panginoong Diyos na parang ATM, no? Automated teller machine sa bangko. Nakuha na lang tayo ng kuha ng pera. So, ang prayer po is actually a divine communication. Yung pagsasalita po ng Panginoon sa atin ay yung pakikipag-usap po natin sa Kanya. So, it's a relationship, di po ba? Ganun po ang ating panalangin. Pangalawa po, it's a pathway to forgiveness. Dito po papakita ng Panginoon na ang pananalangin po ng kanyang mga tao, na kanyang chosen people, ang Israel, ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalangin. At pangatlo, ang panalangin din po is a doorway to healing and restoration. So, malalaman po natin ang Israel po mula sa panahon pa na ni Haring David, Haring Solomon at all throughout sa Old Testament po, meron po silang up and down, no? Para po tayo rin, mayroong mga up and down sa buhay po natin, parang roller coaster. At during those times na parang roller coaster ang buhay natin, kailangan natin ng healing at restoration po. Dahil una-una, sometimes ah yung mga roller coaster ay dahil po sa ating sarili mga kasalanan. O pangalawa, minsan, binibigay ng Panginoon yung mga pagsubok para po tayo patuloy na tumatag sa ating pananampalataya. So yung mga times po na yon, kailangan natin talaga ng pananalangin. At yung panalangin po magbibigay sa atin ng kalutasan sa ating mga problema. Okay? Yung restoration and healing na kailangan po natin. So una-una, basahin po natin yung verses 12 to 13 sa Second Chronicles. Okay? Basahin ko lang po dito sa verses 12 to 13. God's presence and promise. Okay? So nakita po natin dito yung presensya po ng Panginoon at yung pangako na binigay po ng Panginoon sa Israel at kay Haring Solomon. Okay? So verse 12, pagkatapos ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito para sa aking sarili bilang bahay ng pag-aalay. Kapag aking isinira ang langit upang huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang o yung locust po yun, upang lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. So dito po, dinideklara ng Panginoon na sinasagot po niya at naririnig po niya ang panalangin ni Haring Solomon at ng Israel. So ganoon din po sa atin, no? Naririnig pa ng Panginoon ang ating mga pananalangin. But of course, meron pong kondisyon yun. Makikita po natin mamaya. Hindi po lahat ng ating panalangin ay pinapakinggan ng Panginoon. Lalo na kung tayo po ay nagkakasala o matigas ang ulo natin, no? Pasaway tayo sa Kanya, hindi siya makikinig sa ating panalangin. Pero dito po, sinabi po ng Panginoon, nakikinig siya sa panalangin ni Hari Solomon at ng Israel. Kasi sa point po nito, ang Panginoon ang kaharian po ni Hari Solomon, ang buong Israel ay medyo okay po sila sa panahon na ito, no? Masunurin sila sa Diyos at kay Haring Solomon. Okay? So, pangalawa, sinabi po ng Panginoon, He chooses a dwelling place. So, ito pong templo na to, napaka-importante po nito para sa Israel. Kaya nga ngayon po, ang bayan ng Israel, they are longing na magkaroon ng another temple. Okay? So, pero wala po ngayon sa bayan ng Israel. Ang nakatayo po doon sa area na kung saan nandun po yung templo in the past ay yung mosque po, yung parang templo ng mga Muslim.
Okay? So ngayon, wala pong magagawa ang mga Israelita. Gusto nilang magkaroon ng sacrifice sa temple pero hindi nila magawa dahil wala pa nabibuild na bagong templo. Pero sa panahon po ni Haring Solomon at ng mga ibang hari, yung templo po ay importanteng lugar para po sa Israel dahil dito po ang parang sentro ng kanilang pananambahan. Ito po yung sentro ng kanilang mga pagsasacrifice po ng mga animals or para po sa ating Panginoon. Okay? Pangatlo po, sabi po niya ng Panginoon dito na siya bilang banal na Diyos, nagbibigay po siya ng blessing at the same time, nagbibigay din po siya ng disiplina. Kaya sabi po niya sa verse 13, may mga times na isinasara niya ang langit para hindi magkaroon ng ulan. Okay, yung mga balang, lalamunin yung lupain, yung mga locust, yun, yung mga peste po yun. At alam po natin, ang pangunahing na trabaho po ng mga Israelita ay ang farming. So kung wala po silang produkto doon, maghihirap po sila at wala po silang makakain. O kaya pangatlo, magsusugo daw ang Panginoon ng salot o pestilence, mga sakit. Okay? So yun po yung disiplina ng Panginoon. Ito po yung mangyayari kung ang mga Israelita ay magiging matigas ang ulo. Katulad po ng kanilang mga ninuno, no, sa panahon po ni Moses. Okay? So ganun po ang mangyayari. So ang Panginoon po talagang balanse, no? Just po siya. Hindi siya fair pero just po siya. Balanse. Meron po siyang binibigay na blessing, meron din po mga discipline. Okay? So nakita po natin dito ang blessing po ng Panginoon ay relational, not automatic. Ibig sabihin po, ito po nakabase sa relationship po niya sa kanyang mga piniling tao. Ibig sabihin, hindi po porke kayo ay piniling tao ng Panginoon ay automatic na may blessing kayo. So may condition po. At ang condition niyon ay base po sa inyong relationship sa Kanya. Okay? So importante po yun kasi kung ang ating pagpapala galing sa Panginoon ay nandyan po lagi kahit na tayo ay matigas ang ulo o masunurin tayo. So, walang kwenta po. At lalabas po na ating Panginoon Diyos ay tolerant sa atin, no? Nagkokompromiso siya. Pero siya po ay Diyos na holy. Banal po siya. So, hindi niya pwede i-tolerate yung kasalanan sa atin. So, kung meron tayong kasalanan, meron pong disiplina. So, pero kung tayo po ay masunurin sa Kanya, nando po yung mga blessings o pagpapala. So, ito po ay about relationship natin sa Panginoon. Pangalawa, kita po natin, prayer invites God's presence. So, kung nananalangin po tayo, nando po dapat sa ating puso, taos po ang ating puso na talagang hinahanap-hanap po natin Panginoon, sinisik po natin siya. Siya po ang ating priority. At kung tayo po ay patuloy na nagiging matapat sa Kanya, doon po na-maintain yung blessing ng Panginoon para sa atin. Dahil yung pong hinihingi po ng Panginoon sa Kanyang mga tao sa atin especially. Gusto niya na maging matapat tayo sa Kanya. Ibig sabihin, devoted tayo, dedicated, at wala tayong mga idolo na sinasamba. Okay? So yun na nagme-maintain ng blessing para sa atin. Ay yung discipline naman po, ginagamit po rin ng Panginoon yon katulad dito po sa mga Israelita, hindi po para parusahan lang po ang mga tao. Hindi po yun ang purpose ng Panginoon. At tandaan po natin, ang disiplina ng Panginoon ay bunga ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Dahil binibigyan niya tayong disiplina upang tayo po ay bumalik sa Kanya, hindi lumayo. Okay? So yun po ang purpose ng disiplina. To show that He loves us and to show na He wants us to return. Bumalik po sa Kanya. So, kung ganun po ang disiplina ng Panginoon, at naunawaan po natin yon, lalo po natin talaga siyang mamahalin. Dahil alam po natin ang kanyang ninanais, kaya tayo dinidisiplina ay para tayo ay mapabuti at mapalapit po lalo sa kanya. Okay? Di po ba maganda yon, no? Relationship. Yun po ang importante sa Panginoon. That's why we talk about Christianity not as a religion, but it's about a personal and intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So kita po natin, God listens where God is honored. Okay? So kung ino-honor po natin ng Panginoon, hindi lang po pag nasa iglesia po natin na ina-attendan, kundi
kahit sa trabaho po natin, sa eskwela, o saan man tayo naroroon, kung siya po ay ating pinapupurihan at pinararangalan, talaga pong nakikinig po siya sa atin at nando po ang pagpapala na galing po sa Kanya. Okay? So, ang Panginoon po, katulad ng sabi ko kanina, yung pagdidisiplina po niya, pinapakita po niya yung kanyang katangian bilang loving parent. Okay? So, kahit na po tayo dinidisiplina dahil sa ating katigasan ng ulo, nandun pa rin po yung mga promises niya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo i, ah, iiwanan, hindi po niya tayo ah, babawasan ng pagmamahal. Yung pagmamahal po niya sa atin, ganun pa rin po. Tulad po natin. Kung tayo po ay may mga anak na medyo matigas po ang ulo at ayaw sumunod, then makikita po natin na kita po natin na talagang nandun na po yung pagmamahal po niya sa bawat isa sa atin. Okay? So, hindi po nawawala yung pagmamahal. So, kung tayo po ay dinidisiplina, wag po tayong magalit sa Panginoon. Wag po tayong magsabi na hindi na ako mahal ng Panginoon dahil yung pagmamahal po niya, hindi po magmamali yun. Hindi po yung mawawala kahit na tayo po ay hindi masunurin. Okay? Siyempre, nandun po yung disiplina pero yung mga pangako niya nandun po. Pangalawa, bilang ating loving parent, ang Panginoon po natin, importante po sa Kanya ang relationship. Okay? Yung relationship po ay napaka-importante po para sa Panginoon. Kaya nga po tayo ay nandito po sa isang ah, pananampalataya na hindi po base sa relihiyon, kundi base po sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Yung pagsunod po natin sa Panginoon, yung obedience po natin, yung po nagpapatibay ng ating relationship, ng ating fellowship sa ating Panginoon. Kaya sinasabi po lagi sa Biblia, pagkatapos nating maging Kristiyano at maging tunay naman ng palataya kay Kristo, sinasabi po lagi doon ng Panginoon, ni Apostol Pablo at ng iba-iba pang mga writers ng Bible, obey the commandments of God. Okay? Because once we are in a relationship, parang tayo po, no? Sa ating mga anak, yung mga anak po natin sa atin bilang mga parents, yung relationship is also dictated by obedience. Okay? Nandun po yung obedience sa relationship. Dahil kung wala pong obedience, wala na pong kwenta yung relationship. Di po ba? So, ganun din po sa ating Panginoon. Obedience strengthens yung ating ugnayan po sa ating Panginoon. So, tayo po bilang mga Kristiyano, wala po tayong mga templo ngayon, hindi po tayo nagsasakripisyo ng mga hayop, pero importante po na malaman natin dahil ang Panginoon meron po siyang mga pangako sa atin, kailangang i-value po natin ng kanyang presensya sa ating buhay araw-araw. Okay? So, ibig sabihin ko po dito, siya po dapat ang treasure natin. Siya po ang pinakamahalagang tao o mahalagang relasyon po natin. Mas mahalaga po sa ating mga asawa, mas mahalaga pa sa ating mga anak. Right? Kasi po, kung ang Panginoon Diyos ay number 2 lamang po or number 3, then ibig sabihin, kung sino man po ang number 1 natin, idolo po natin yon. And that will be our God, kung sino po yung number 1. So, we must value His presence daily. Pangalawa, approach po natin siya sincerely. Okay? Pag tayo po lumalapit sa Kanya, yes, we can come boldly. Sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 16, we can come boldly or with confidence sa throne of God. Pero kailangan po natin siya approach din ng seryoso. Hindi yung para tayong ah, nagloloko-loko lang sa ating relationship. Dapat seryoso tayo sa Panginoon. Dahil tanda po natin, kahit na po ang Panginoon ay pwede nating maituring na kaibigan natin, tandaan po natin siya pa rin po ay Diyos. Kailangan po natin siya igalang. Nakakalungkot nga po minsan ang tao po sa Diyos, di ba? The man upstairs. Okay? Body, minsan, oh my body. Okay? Hindi po body. Friend po natin, pero hindi po natin siya pwedeng tawagin body or BFF, yung mga ganyan po, no? Hindi natin, kasi po, kailangan po natin siya igalang at i-approach po natin siya ng seryoso. Pangatlo, kailangan po natin siyang isa puso na ang Panginoon po ay nakikinig po sa ating panalangin, especially kung tayo po ay nagiging masunurin sa Kanya. O believe that God hears your prayers. So, tayo po bilang mga Kristiyano, minsan po,
parang nararamdaman natin na parang hindi nakikinig ang Panginoon dahil hindi sinasagot ang ating panalangin. Hindi po natin dapat isipin yon. Dahil nakikinig po siya sa ating panalangin, pero minsan po hindi niya sinasagot kaagad. Okay? Alam po natin yun. Maraming reason kung bakit hindi po niya sinasagot ang ating panalangin kaagad-agad. Dahil tayo po minsan, masyado tayong nagmamadali, no? Wala tayong patience. Pero ang Panginoon po, medyo para siyang slow cooker, no? Hindi po siya mga microwave, hindi po siya parang fast food. Minsan it takes time kasi dinidevelop din po niya sa atin yung katangian na patience. At alam po natin yun, pag tayo po naging patient at matyaga, ano po nangyayari? Mas na-cherish po natin, no? Yung, yung answered prayer. Kasi nananamnam talaga natin na talagang pinaghirapan natin sa pananalangin at talagang naghintay tayo ng matagal. Okay? So makita po natin, prayer invites God's presence. Okay? So pag nananalangin tayo ng seryoso sa Panginoon, sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, kailangan ko yung presensya. Alam ko nakikinig ka sa aking panalangin. So nandito po ako, seryosong at matapat na humaharap po sa inyo at humihingi ng tulong or humihingi ng mga biyaya o ano man pang kailangan niyo po sa Panginoon. Okay? So pangalawa, makita po natin yung condition for healing. Okay? Basahin ko po sa verse 14. At kung aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. So sabi ng Panginoon, if my people, ang aking bayan, okay? So, hindi po siya nagsasalita sa mga tao na hindi po nananampalataya sa Kanya. Hindi yung mga taong ligaw ang landas, kundi yung mga tao na naniniwala sa Kanya, yung mga tao na kilala po siya. So kung ngayon po sa panahon natin, He's talking to Christians, believers, born again believers. Hindi lang po yung mga tao na may karunungan o may kaalaman sa Diyos, kundi may tunay na relasyon sa ating Panginoon. So binigay po niya apat na bagay na dapat gawin po ng mga tao po, okay? Na nananampalataya sa kanya, and that includes all of us, okay? Dahil alam po natin kahit na Old Testament scriptures po itong ating binabasa, nag-a-apply din po ito sa bawat isa sa atin. Okay? So, una-una sabi niya, humble themselves, magpakumbaba. Okay? Pinag-aaralan po natin yan, no? Sa mga Bible study natin, especially siguro sa mga sermon sa inyong mga local na iglesia, yung importance ng humility, yung pagpapakumbaba. Okay? So, kasi karamihan po talaga sa mga tao ngayon, at natural po yun, part ng nature po natin yon, yung maging mapagmalaki tayo, boastful, proud. Okay? So, kaunang-unang sinasabi ng Panginoon, humble yourselves. Kung kayo po ay nagkasala, sabi po ng Diyos, kung meron kayong disiplina na galing sa akin, walang ulan, at maraming salot, at yung mga produkto ninyo, mga crops ninyo sa bukid ay nasira dahil sa mga insekto, sa mga peste, una-una ninyong gagawin, magpakumbaba. Okay? Dahil wala po tayo talagang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Even yung ating kaligtasan, yung salvation po natin by faith in Christ, hindi po natin ipagmalaki. Sabi po ng Bible, it is the gift of God. It is not of works, lest any man should boast. So, lahat ng binibigay po sa atin ng Panginoon, lahat ng ating ari-arian sa ngayon, kahit na pinaghirapan po natin yan, alam po natin na yan po ay galing lahat sa ating Panginoong Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Dahil kung hindi po sa Kanya, hindi mo natin makakamit ang mga ari-arian. Yung buhay po natin ay sa Kanya rin po. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. Even yung ating karunungan sa Biblia, yung pag-aaral po na ating salita ng Diyos, yung kaalaman natin, yan po lahat ay galing sa Diyos. Dahil sa Espiritu na nananahan sa ating mga puso at buhay, kaya po tayo nagkakaroon ng kaalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos. So lahat galing po sa Diyos. Okay? Kahit na pinakamaliit na bagay sa inyong buhay,
galing po yan sa Diyos. Una-una, yung buhay po natin, galing po sa Kanya. Siya po ang naglalang sa atin. Pangalawa, sabi po ng Panginoon, pray. Okay? O, pagkatapos natin magpakumbaba, that will be the time na talaga mananalangin tayo. Kasi ang mga tao po na proud, yung mga taong ma-pride, yung maraming ego, punong-puno ng kanilang mga sarili, hindi po mananalangin yun. So, kailangan magpakumbaba muna tayo. And then, that will set the stage para po tayo magkaroon ng tunay na pananalangin sa Diyos. At tanda po natin, ang pananalangin na hindi lang po yung paghingi ng tulong sa Diyos. Ang pananalangin po ay ang ating relationship sa ating Panginoon. Yung parang nakikipag-usap po tayo sa ating magulang na ating ginagalang dahil siya po ang tunay na makapagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. So humble, pray. Then sabi niya, seek my face. Hanapin, no? Sa Tagalog po, hindi po masyado eh. Sa English kasi maganda talaga sabi, seek my face. So ibig sabihin nun, parang yung sinabi ko kanina sa verses 12 and 13, no? Value God's presence daily. Ganun po ang seeking your face. Ibig sabihin, sa paggising po niyo sa umaga, sino po ang hinahanap ninyo? Hinahanap po ba ninyo ang inyong smartphone dahil check niyo yung mga email ninyo o yung mga text messages ninyo o yung mga balita sa social media o sa internet or sa YouTube, whatever? Ganun po ba ang ating ginagawa? So kung ganun, hindi po natin sinisik ang face ng Panginoon, kundi sinisik natin yung sarili nating gusto. Kasi pag sinisik po natin yung face ng Panginoon, ibig sabihin, yung kagustuhan po niya o nating ginagawa. Ano po bang unang niyang hinahanap sa bawat isa sa atin? Sabi po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first the kingdom of God and His righteousness. So, kung siya po ang ating unang pagising po natin, pagmulat ng ating mata, siya kaagad ang ating gustong kausapin, yun pong ibig sabihin ng seeking your face. Doon po sa Psalm 63 verse 1, okay? Basahin na lang po ninyo ito pag may time po kayo. Psalm 63 verse 1, sabi po na Haring David, nandun po siya sa sang wilderness, sa disyerto. Hinahabol po siya ng mga kaaway niya. Sabi po niya doon, early in the morning, I seek God. Okay? Early in the morning, I seek God. So, ganun din po tayo. Sabi po ng Panginoon, seek my face para bumalik kayo sa aking fellowship. Ganun din po ang dapat gawin natin. Early in the morning, hanapin na po natin siya. Hindi lang po sa morning, kundi all throughout the day, siya po ang hanapin natin. Kaya nga po ang prayer, di po ba? Sabi niya, pray without ceasing. Ibig sabihin po, kahit po sa umaga, nanalangin kayo ng mga ilang minuto, then pupunta na kayo sa inyong trabaho, o sa eskwela, o sa anong pang mga responsibilidad ninyo, daladalay pa rin po ninyo sa inyong puso ang presensya ng Diyos. Nakikipag-usap pa rin kayo sa Kanya kahit na short burst of prayers. So, ganun po ang gusto ng Panginoon. Seek my face. And lastly, sabi po niya, turn from wicked ways. Turn from wicked ways. So, ito po yung tatawag natin na repentance sa New Testament, no? Tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at bumalik tayo sa Panginoon. Para po yung prodigal son, di po ba? Nagkasala po siya, matigas ang ulo niya, lumayo siya sa kanyang ama, pero after some time, naubos lahat ng pera niya, naging pulubi siya, gusto niyang kainin kahit yung pagkain ng mga baboy, so bumalik siya sa kanyang ama at humingi ng patawad. Una-una, humingi siya ng patawad sa Panginoon. Sabi niya, I sin against heaven. And then, bumalik siya sa kanyang ama. So, ganoon din po tayo. Pag tayo nagkasala, yun pong blessing ng Panginoon sa atin eh. Pag nagkasala tayo, we can always come back to the Lord. But we need to turn from our wicked ways. Bumalik po tayo sa Panginoon at talikuran po natin ang ating mga kasalanan. So God's three promises sa verse 14, makikita po natin dito, when God's people respond by humbling, praying, seeking your face, and then repenting, sabi po ng Panginoon, I will hear from heaven. Okay? Makikinig ako mula sa kalangitan. Papakinggan ko sila mula sa langit. See? So,
minsan siguro narinig na po ninyo, no, yung mga tao sabi, parang, Pastor, parang yung panalangin ko, nagbabounce lang sa walls eh. Saka sa ceiling, hindi umaabot sa langit. Siyempre, hindi naman po totoo yun, no? Pero it's like a metaphor of what happens kapag yung prayer po natin hindi pinapakinggan ng Panginoon. Parang nandito lang sa paligid natin, bumabalik-balik. Parang boomerang, no? Nagba-bounce-bounce lang, pero hindi umaabot sa langit. Pero sabi dito ng Panginoon, pag ginawa ninyo itong mga action na to, you humble, you pray, you seek my face, and repent, turn from your wicked ways, makikinig ako sa langit. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kung tayo pinagkasala sa Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi tayo papangingin ng Panginoon kaagad-agad. Kailangan tumalikod muna tayo sa ating kasalanan at humingi ng patawad sa ating mga ginawang hindi tama sa Kanyang harapan. So, sabi niya, I will hear from heaven. So, susagutin po niya ang ating mga panalangin. Pangalawa, hindi lang po yun. Sabi niya, I will forgive their sin. Okay? Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. Okay? So, magkakaroon ng spiritual healing. Sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. See, He is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Anong gagawin po natin? We confess. Pag sinabi po natin na confess, we declare to the Lord God that we agree na tayo po ay nagkasala sa Kanya. Ganun po ibig sabihin ng confess. To agree with the Lord God that we committed sin. Okay? Hindi po wrongdoing, hindi po error, hindi po mistakes, but sin. Yan po ang dapat po nating isa puso. Yung pagkakamali po natin, hindi lang po yan error or mistake. Kasi minsan po yung mga error or mistake or wrongdoing, uh, ang connotation po nun kasi unintentional. Although sometimes meron tayong mga ginagawang unintentional, pero ang kasalanan po talaga, most of the time, intentional yan eh. Di po ba? So, ganun po dapat. No? Sabihin po natin sa Panginoon, nagkasala tayo. Hindi natin siya ibe-blame, hindi natin ibe-blame ibang tao, kundi ang sarili naman po natin. Yun po ang kasalanan. Sa mundong ito, ayaw nilang tawagin ang kasalanan na sin. Gusto nilang tawagin na error, mistake, wrongdoing, missteps. Okay? Iba pa. Pero never will they call that sin. Why? Kasi ang connotation po sa kanila ng sin ay para ka ng kriminal. Pero sa mata po ng Panginoon, lahat tayo talaga criminal po. Dahil kung tayo po nag-violate ng isa of the Ten Commandments, just one, we are lawbreakers. Ano po ba ang lawbreaker? Lawbreaker sa Bible. Criminal din po yun. Okay? Murder, stealing, adultery, lying, especially yung blasphemy, okay? Taking the name of the Lord God in vain, worshiping idols. Yun po, sa mata ng Panginoon ay kasalanan. Hindi po yung error or mistake, kundi kasalanan. Okay? So, He will forgive our sins. And lastly, sabi po niya, I will heal their land. Okay? Dahil nga po, sabi po ng Panginoon, pag dinisiplina niya ang Israel, ang lupain po nila ay magkakaroon ng mga salot at ng mga peste at kakainin po ang kanilang mga tinanim na mga puno, mga pagkain. Okay? So, ganun din po sa atin, no? Maaring ang Pilipinas po, ang Canada, ang United States, at iba pong mga lugar sa buong mundo. Kaya wala pong healing, nagkakaroon po ng masyadong maraming problema. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kaya tayo po ng mga Kristiyano, at nalalaman po natin ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang mundong ito, tayo po dapat ang manguna na manalangin sa Panginoon at tumalikod sa ating mga kasalanan. Ipag-pray po natin ang ating mga leaders. Hindi lang po yung president, kundi lahat po, yung mga lawmakers, yung mga police authorities, mga mayor, lahat po ng mga governing authorities. Pag-pray po natin na sila rin po ma-realize nila na ang mga nangyayari sa mundong ito ay bunga po ng kasalanan. Hindi lang po ng isang tao, but bunga ng kasalanan ng lahat ng tao. At ang only solution is for everyone to turn to the Lord Jesus Christ, right? Repent of their sin and believe on Him.
to be the way, the truth, and the life. Yun po ang kalutasan. Hanggat hindi po nangyayaring iyon, ang bagay na iyon, hindi po matatapos ang problema sa mundong ito. Kaya nga po alam natin, sa pangalawang pagbabalik po ni Kristo at the end of the tribulation period, yun po ang magsisimula ng healing po sa buong mundo. Okay? Dahil marami pong tao ang tatalikod sa kanilang mga kasalanan at magsasamba po sa ating Panginoon. But of course, marami rin po na magiging opposition po doon. Pero marami rin pong mga tao, especially ang bayan ng Israel, ay babalik po, mananumbalik ang kanilang puso sa ating Panginoong Yesus. Okay? So, but that's another time to discuss that kasi that will be the tribulation and also the millennium reign of the Lord Jesus Christ. But for the meantime, ito po ang ibig sabihin ng healing ng land. Malulutas po yung mga problema. Pero si Kristo lamang po ang magiging daan. Ngayon po yung maraming mga peacekeeping treaties, di po ba? Yung sa Middle East, between the US and Iran. Meron din po sa Russia at Ukraine. Okay? So, yun po, mga temporary lang po yan. Kasi ang talagang tunay na peacemaker po si Jesus. Kung hindi po nila isusurrender ang kanilang mga buhay sa Panginoong Yesus, wala pong magkakaroon na true peace. Temporary peace lang po yan. That's only human peace na forged by human regulations. At magfe-fail po yan. At alam po natin yan, maraming beses na nangyari yan. Nag-fail po yung mga peace treaties kung wala po ang Panginoon. Okay? Kahit sa buong buhay po natin, alam po niyo ito. Kung ang Panginoon po ay walang bahagi sa ating mga desisyon, wala rin po tayong tunay na peace. Wala po tayong tunay na blessing. Dapat po ang Panginoon na laging nasa sentro ng bawat bahagi ng ating mga buhay. So revival, tandaan po natin, pinag-usapan sa maraming aspeto ngayon sa buong mundo yung revival. Tandaan po natin, yung revival does not mean yung mga people, mga tao na ligaw ang landas ay pumupunta sa Panginoon o nananampalataya sa Panginoon. That's not revival. Ang revival po, yun yung pagiging alive po uli ng mga chosen people. Yung pagiging alive po ng mga mananampalataya kay Kristo. So revival begins with God's people, hindi po yung mundo. Kung sagsisimula po ang revival sa atin ng mga Kristiyano ngayon, then susunod po ang buong mundo. So magsisimula po sa atin. Hindi pwede magsimula sa mundo o mga tao na ligaw ang landas. Magsisimula po yan sa atin. So bago natin sisihin ang mga tao sa mundo nito, kailangan tingnan po muna natin ang sarili. Tayo ba i-revive na? Okay? Kasi ibig sabihin po na revival, yung mga tao na buhay na dati pero parang nanghina na ngayon, nawala ng buhay. So kailangan mabigyan uli ng buhay. So tayo po yun ng mga Kristiyano. Parang ngayon kasi po, ang mga Kristiyano mas tahimik na, masyadong tahimik. Hindi sila nagpapalaganap ng salita ng Diyos. So nangyayari, para talagang patay ang Kristyanismo. Yes, pumupunta na tayo sa ating mga local church every Sunday or even Saturday evening. Pero pinapalaganap ba natin ang mabuting balita sa ating kapwa-tao, sa ating kapitbahay, sa ating mga kapwa mag-aaral, sa ating mga miyembro ng pamilya na hindi pa po ligtas? Ang revival po nagsisimula po sa atin. Healing follows repentance. Okay? So, sabi po dito ng Panginoon, pag nag-repent kayo, then magkakaroon ng healing. Healing, spiritual, and also physical. Ang healing po sa Bible, most of the time ay spiritual. Okay, meron pong mga physical na ginawa po ang Panginoon and even sa Old Testament, pero ang purpose po ng mga physical healing and other kinds of healing is ultimately spiritual healing. Dahil yun po ang pinakamalaking problema ng tao. Dahil tayo po ay makasalanan, tayo po ay wounded, no? Sugatan po tayo dahil po sa ating mga kasalanan. So kailangan po natin ng healing, spiritual healing na galing po sa Panginoon. So heaven responds when we start to surrender. Okay? So, ang Panginoon po ay sumasagot sa ating panalangin kung tayo po ay talagang sukong-suko sa Panginoon. Na wala tayong pagmamalaki at sinasabi po natin sa Panginoon, Panginoon,
kailangan kita. Hindi ko kayang lutasin ang aking mga problema. Hindi ko kayang lutasin ang problema ng mundong ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang makapaglutas ng mga problemang ito. Okay? So, picture an entire nation. No? Kung ito, tagal ko na pong pinapanalangin na sana ang buong mundo, no? Especially itong North America. Kasi ang North America po, US and Canada, especially, these two nations are founded in Christianity. Okay? So, can you imagine kung ito pong dalawang malaking bansa na ito at ang buong sambayanan ay nasa kanilang mga tuhod, no? Naninikluhod sa Panginoon. Okay? Yung pride po mawawala na at mapapalitan po ng humility. Yung pong gusto ng Panginoon. Pangalawa, instead ng mga puro kasalanan, nire-replace na with repentance. Tandaan po ninyo ngayon, no? Hindi ko alam kung balitaan niyo po, no, sa National Basketball Association, may isa pong Christian player doon na nagsabi po siya na kasi ngayon po doon sa NBA, talagang laganap na po yung pag-sponsor, pagpo-promote ng LGBTQ community, okay? Gusto ko lang pong ituwid, no? I'm not against those people. I don't say that I hate those people because they need Jesus Christ also. But the mere fact that this sports association is promoting this group, which is actually a picture of unrighteousness and wickedness in the eyes of God, at tinuturo po yan sa Biblia, hindi po tama yon. Kasi parang, kumbaga sa meron silang sariling relihiyon, pinupush po nila sa mga tao na ayaw gawin yon. Okay? Meron po itong player sa NBA, si Jaden Ivey, young player pa po siya, outspoken Christian po siya. Sinabi po niya, bakit tayo nagpo-promote ng LGBTQ? That's unrighteousness, that's wickedness. Tama po naman sinabi niya. At dahil sa sinabi po niya yon sa Instagram, ano po ang ginawa sa kanya? Tinanggal po siya doon sa team. Ang team po niya yung Chicago Bulls. Tinanggal po siya, nirelease po siya. So ngayon, wala na po siyang trabaho. At kumbaga sa parang blacklisted na siya dahil sa sinasabi nila hate speech yun. Pero tandaan po natin, we don't hate people, but we hate the unrighteousness na nangyayari. At yun po ang nais po ng Diyos sa atin. Hindi po natin kinakasalaklaman ng mga tao dahil dapat mahalin po natin ang tao. Dahil ang Diyos po, mahal din po niya ang mga tao. Pero ang ayaw natin, yung unrighteousness, yung immoralidad na nangyayari. Dahil kung minamahal din po natin yung unrighteousness, yung immoralidad, then bakit pa tayo tinawag ng mga Kristiyano? Dapat sundin po natin ang tinuutos po sa atin ng Panginoon. So, ganun po nangyayari ngayon. Yung sin talagang pinopromote pa rather than yung repentance. Dapat may repentance. Dahil kung di magre-repent po ang mga tao, hindi tatalikod sa kanilang mga kasalanan, lalo pa pong maghihirap ang mundong ito. At yan po ang mangyayari talaga. Dahil habang itong mundo na ito ay umiikot, pasama po ito ng pasama. Dahil ang mga tao talagang super tigas na po ng kanilang mga puso. Pero kung ang bawat bayan ay maniniklod sa Panginoon, magkakaroon ng repentance rather than yung immoralidad, matutuwa po ang Panginoon. Pangatlo, kung tayo po lahat maniniklod sa Panginoon, fear will be replaced by faith. Okay? Wala na pong pagkatakot. Dahil alam natin na kahit na marami tayong mga kinakatakutan, alam natin na mas malaki pa at mas makapangyarihan pa ang Diyos na ating sinasamba. Okay? So, bilang mga Kristiyano sa modern day, at tanungin po natin mga sarili, nagpapakumbaba ba ako before God? Am I humble before God? Secondly, is my prayer sincere? Pag ako ba'y nananalangin, seryoso ba ako o nagbibiro lang ba ako sa Panginoon? Tandaan po ninyo, pagka nanalangin tayo sa Panginoon, nakikipag-usap tayo sa Kanya, talagang seryoso po ang Panginoon sa pakikinig sa atin. Kaya dapat seryoso din tayo sa ating mga binibitawang salita. Sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes, I think it's in chapter 7, sabi niya, do not be rash with your mouth when you speak to God. Do not make vows na tingin mo hindi mo magagawa. Do not make promises to God na hindi mo matutupad. Okay?
So, ibig sabihin, seryoso tayo dapat sa ating binibitawan sa Panginoon. Pag sinabi niyong gano'n ang gagawin ninyo, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at sa kanyang tutulong po ng Banal na Espiritu, magagawa po niyo yun. Pero huwag kayong magsasalita sa Panginoon na tingin nyo ay babaliin pa rin po ninyo sa mga susunod na mga araw. Is your prayer sincere? Pangatlo, am I seeking God Himself? Pag nanalangin ba tayo, ang Panginoon Diyos pa talaga ang ating hinahanap? Or gusto lang natin yung gift po niya? Okay? Kasi minsan po, ang gusto natin yung gift niya, yung mga binibigay po niya, kaysa yung relationship natin sa Kanya. So, nangyayari, yung gift po ang ating gidinod Diyos, hindi yung ating Diyos Ama. Di ba? You love the gift, but you don't really uh, care about the giver. So, importante yung giver. Yung gift po, blessing lang po yun. At pwede pong mawala yan. Pwede po yung mawala sa atin. Pwede po niyang kunin yun. Pero yung relationship po natin sa giver, napaka-importante. So, love the giver, not just the gift. Dahil magiging idol po yung gift pagka yun po ang ating sinisik at all times. Pangatlo, tumalikod na ba tayo sa ating mga kasalanan? Everyday, bago po tayo matulog, examine po natin ating mga sarili. Okay? Isipin po ninyo, tanungin po ninyo sa Panginoon. Panginoon, ano ba yung mga kasalanan na ginawa ko? Maaaring gumawa ako ng mga unintentional, di ko sinasadya, o maaaring may binitawang salita na nakasakit sa puso ng ibang tao, pero di ko naman sinasadya, pero nakasakit. Kasalanan din po yun. So, ang Panginoon, i-reveal po niya sa inyo yon. So, pag ni-reveal po yun, ihingi po ninyo ng patawad sa Kanya. Yun po ang nais po niya sa atin. Alam po niya na tayo pa rin ay sinners, na hindi tayo perfect. Pero ang gusto po niya, matututo tayong lumapit sa Kanya at tumingi po ng patawad. So again, revival starts with repentance. Okay? Then lastly po, makita natin verses 17 and 18, ang obedience and disobedience. Okay? So sabi po ito 17:18, tungkol sa iyo kung ikaw ay lalakad sa harapan ko, si Solomon po ito, gaya ng paglakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ng aking mga tuntunin at ng aking mga batas, aking patatatagin ang trono ng iyong kaharian, gaya ng aking ipinakipagtipan kay David na iyong ama, yung covenant po niya yon, na sinasabi hindi ka magkukulang ng lalaki na mamumuno sa Israel. So, kita po natin dito ang pangako ng Panginoong Diyos. Una-una, you must walk like David, ang iyong ama. Okay? Si David po ay tinawag po sa Biblia na a man after God's own heart. Hindi po siya perfect, pero he was called a man after God's own heart because most of the time, sinunod po niyang utos ng Diyos. At kung siya po ay nagkamali, katulad po ng kanyang adultery at murder kay Uriah, nanumbalik siya sa Panginoon. Okay? He repented of his sin. Yun po ang gusto ng Panginoon kay Haring Solomon din. Pangalawa, sabi po niya, keep my commandments. Sabi po niya kay Solomon, ito ang gagawin mo. Kung gusto mong patuloy ang kaharian mo na mamuno sa Israel, keep my commandments. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 3, the commandments of God are not burdensome. Hindi po pabigat ang mga utos ng Diyos. Misa po iniisip natin ang mga utos ng Diyos ay pabigat sa atin. Hindi po. Kasi po, kung talagang mahal po natin ng Diyos, parang yung mga anak po natin, kung mahal po nila tayo at inuutusan po natin sila at ginagawa po niya dahil mahal na mahal nila po tayo at tayo po mahal po natin ang Diyos, hindi po pabigat ang mga kautusan. Napakasimple po yan para sa atin. Talagang willingly and lovingly ginagawa po natin at nag-enjoy po tayo. Yeah. Isang halimbawa po, kung kayo po nasa isang ministry, no, malalaman ninyo kung yung ministry na yon na binigay sa inyo ng Panginoon ay talagang para sa iyo kung hindi kayo nagrereklamo. Okay? Hindi kayo nagsasabi na, oh, ako na naman ang gagawa nito. Wala bang tutulong sa akin? Eh kung ganun po, lagi kayo nagrereklamo,
baka hindi po yun talagang ministry ninyo. Kasi kung may ministry po kayo doon, dapat una-una masaya kayo, willing kayo na gawin yon at talagang nag enjoy kayong gawin na parang walang kwenta, hindi pabigat. Okay? So, keep my commandments. And pangatlo, sabi po niya, your kingdom will endure forever. So, sabi po ng Panginoon, may condition. Kung gusto mong mag-endure, mag-last, ang kaharian mo, gawin mo ang mga situturo ko sa inyo ngayon. So, ganun din po sa atin. Wala po tayong kaharian, pero by God's grace, sige, syempre, pagdating po ng millennial reign of the Lord Jesus Christ, magkakaroon po tayo ng mga kaharian po. Okay? Sa 1,000 year reign of Jesus Christ, meron po tayong mga authority na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero sa ngayon po, pangako ng Panginoon sa atin, tayo po ay nasa kaharian na po niya at in some way, namumuno rin po tayo sa ating pamilya. Okay? Namumuno po tayo sa ating mga iglesia, sa certain ministries. Okay? So, ganun po ang pangako po sa atin ng Panginoon. But we need to walk like David and keep the commandments of God. So, the principle of obedience is important po sa Panginoon, no? Katulad ng sinabi ko po kanina. Blessing follows obedience. Okay? Hindi po binibigay ng Panginoon ang blessing sa atin kundi po tayo sumusunod sa kanyang utos. Dahil kung ginagawa po niya yon, binebless po niya tayo kahit na tayo'y laging hindi sumusunod, naging matigas ang ulo natin, ay hindi po siya tunay na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, nagdidisiplina po. Pangalawa, disobedience brings consequences. Kung tayo po'y nag-disobey, katulad po ng Israel, meron po tayong mga disiplina. Okay? Ganun po ang Panginoon. Patas po siya, just. Pangatlo, God's promises are secure, but obedience determines our experience with God. Okay? So, secure po yung promises. Hindi po mawawala yung promise. Kasi ang pangako po ng Panginoon Diyos ay hindi nababali. Hindi tulad po ng ating mga pangako, no? Pag tayo nangangako, laging napapako. Pero ang Panginoon, hindi po napapako ang kanyang mga pangako. Natutupad po. Pero pag sumunod tayo sa kanyang mga kautusan, doon talaga ma-enjoy po natin yung relationship natin sa Panginoon. Okay? Doesn't mean na wala tayong problema, doesn't mean na smooth na po ang ating journey all throughout our life. But it means na nando po yung enjoyment ng ating relationship with God. Na kahit na minsan mahirap, nandun pa rin po yung kagalakan dahil alam po natin, ang Panginoong Diyos ay nagbibiyaya po sa atin at ang kanyang pangako ay tunay na tinutupad po niya para sa bawat isa sa atin. Okay? So parang isang pupunto ng ano no, ng gardener no, itong obedience and disobedience. Pag meron pong consistent care yung gardener o yung farmer, syempre ano nangyari? Fruitful po yung harvest. Pero kung nine-neglect po yung mga pananim po niya, of course, ano mangyayari? Wala kang aaniin, di po ba? So, spiritual growth, ganun din po sa atin, no? Sa ating mga Kristiyano. Kung nag-o-obey po tayo, magkakaroon tayo ng fruitfulness. Pero kung disobedient tayo, of course, paano tayo magkakaroon ng fruit sa ating mga buhay? Dahil una-una, walang biyaya ng Panginoon kung tayo'y matigas sa ulo. Okay? So bilang mga Kristiyano sa panahon na ito, we must live obediently, okay? Walk faithfully daily, okay? Matapat tayo sa Panginoon. Pangatlo, we must understand that obedience sustains blessing, okay? So faithfulness preserves yung blessing po. Faithfulness ay napapakita po yan sa pamamagitan ng pagsunod po sa kautusan po ng ating Panginoon. Okay? So in conclusion, nakita po natin yung pangako po ng Diyos, His presence, okay? Sa buhay din po natin. Kung tayo po ay talagang naghahanap sa Kanya all the time, ma-experience po natin ang Kanyang presence. Probably not physically, but spiritually. Pangalawa, yung healing po niya, especially spiritual healing. And then, His blessing for all of us. Okay? So po yun ang mga promises niya. Pero it doesn't mean na nag-promise po ang Panginoon na gano'n ay wala na po tayong part. Meron po tayong part po sa mga pangako ng Panginoon. Hindi yung pagtupad ng kanyang pangako, kundi yung obedience sa kanyang mga kautusan. So, He calls us for humility. Okay? Pagpapakumbaba, yun po yung natutuhan natin. Pangalawa, He calls us to pray continually, pray without ceasing.
And He calls us also to repent, tumalikod sa ating mga kasalanan. And lastly, He wants us to obey, just like He told Solomon and all the other people sa Old Testament and even sa New Testament. Obedience is so important. Okay? So prayer is the God-ordained pathway to restoration, to renewal, and to revival. Yung pananalangin po natin, napaka-importante po yung bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Okay? So, panalangin po natin, no? Mamaya po sa ating discussion, mag-brainstorm po tayo. We need to pray for personal renewal. Panalangin po muna natin unang-una yung revival po natin sa sarili po natin, no? Tayo po muna, individual. And then, pag tayo po lahat individually ay na-revival, nagkaroon po ng revival, then that will also include the body of Christ. All the people who are worshipers and believers of the Lord Jesus Christ. And then, nagkaroon po ng church revival, doon po mag-i-include na po yung bayan natin. Pilipinas, ang US, ang Canada, o anuman pong bansa tayo naroroon. That will be national healing. So, napaka-importante po ito. It starts with ourselves. And then, nag-spread po yan sa ating iglesia at pangatlo, sa ating buong bayan. Okay? So, manalangin po muna tayo bago po tayo magsimula ng ating discussion. Okay? Salamat po sa mga makikinig sa amin sa YouTube at sa Facebook later on at nawa ay patuloy po kayong umattend ng aming Bible study. Okay? Ito po si Pastor Salamatin again from Richmond Bible Baptist Church dito po sa Canada. So manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa itinuro po niyo sa amin from 2 Chronicles chapter 7. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba, patuloy na manalangin. Hindi po manalangin para lang po humingi lagi sa inyo, kundi para po mapatibay, mapatatag ang aming relationship sa inyo. Tulungan din niyo po kami, Panginoon, to seek your face at all times, na kayo po maging priority po namin, ang pinaka-importanting tao sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, bawat isa na tumalikod sa aming mga kasalanan at lagi pong sumunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, alam po pag ginawa po namin to individually, it will spread to the whole church, to the body of Christ, and later on, it will also influence and affect even our own nation. Nawa, Panginoon, ay pakinggan niyo po ang aming panalangin. Tulungan niyo po kay Panginoon na patuloy na maging matapat po sa inyo at sa inyo lamang po, Panginoon. Salamat po sa Jesus sa inyong kaligtasan na pinagkaloob sa amin, sa inyong biyaya, na kung hindi po sa biyaya na iyon, sa inyong grace, Panginoon, hindi po kami maliligtas at hindi po kami matatawag ng mga Kristiyano at wala po kaming relationship sa inyo, O Lord. So salamat po muli, Panginoon, at sa muling pag-aaral po namin yung salita, patuloy niyo po kaming pagpalain at nawa ang inyong pangalan ay patuloy na mapapurihan at maluwalhati. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.